Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, Biglang umilaw? nagpagas full tank si boss, nung malayo na siya, bigla daw nagkaroon ng warning light dito sa dashboard niya. Start ko itong makina mga boss. Nakita niyo yung indicator ng water separator at battery, di ba, nakailaw? At para matapos ng usapan, check ko na nga itong battery. Itong gagawin ko mga boss, hindi advisable ito sa lahat ng sasakyan. Para ma-check natin yan mga boss, kung may difference yung alternator, gagawin natin yan mga boss. Tagal natin itong positive. Ha? Sigurado tayo. Ayan. Tagalin nga positive. Pag namatay yan, positive yung alternator, hindi nagkakarga yan. Oo. Diba? Namatay yung makina. Oo. Taka nga yung alternator. Pero dahil sa nagkaroon ng palya, i-check ko muna itong fuel filter niya. Disengage ko muna itong socket wire sensor sa fuel filter. Tapos gagamit ako ng plier, tatanggalin ko sa pagkakaipit ng clamp itong dalawang fuel hose. Pag okay na, pwede nyo nang tanggalin itong dalawang fuel hose dito sa fuel filter assembly. Siyempre naman, dapat samahan nyo ng konting ingat para hindi ma-damage itong fuel hose niya. O diba, tanggal na. Tapos gagamit ka dyan ng box wrench sa number 12 para matanggal mo itong dalawang bolt dito sa fuel pump assembly mo. At pag natanggal mo na yung dalawang bolt, dahan-dahan mo na ngayon tanggalin itong fuel pump assembly mo. Tsaka mo yung tanggalin itong fuel sensor niya dito sa ilalim. Yung pinipihit ko. At pag natanggal ko na yung sensor mga boss, i-check ko ngayon itong fuel filter kung marumi ba o kaya meron ba siyang tubig. May tubig siya pero minimal na minimal yan. Kaya possible niyan, sa alternator lang ang problema nito. Kaya ko lang naman binuksan itong fuel filter niya dahil sa kwento ng customer na nagkaroon ng palya after niya magpaarga. Kaya nilinis ko rin yan mga boss. Pero ibabalik ko rin itong fuel filter. Siyempre, bago mo ibalik yung sensor niya, yung o-ring dapat nakalagay. Tapos pwede mo na nga yung ilagay itong fuel sensor niya dito sa fuel filter. Pag okay na yung pagkakahigpit mo, o ibalik mo na siya sa dati niyang position. Tsaka mo ngayon ilagay na yung dalawang number 12 na bolt dito sa fuel pump assembly mo. Ayusin mo na yung pagkakahigpit niyan mga boss. Hindi pwedeng maluwag yan. Tsaka mo ngayon isunod itong isang fuel hose na galing yan sa tangke. Gamit ka ng plier para sa clamp niya. Siguraduhin mong maayos yung pagkakalagay mo ng clamp dito sa fuel hose. Dapat walang singaw yan. Para hindi siya magkaroon ng hard starting at palya. At pag okay na o magbiblid tayo mga boss, ipapump mo yan hanggang sa yung hangin dito sa fuel filter is mawala. At dapat buo na yung diesel na lalabas. O diba nakita nyo, buo na yung diesel. Wala na siyang hangin. Ibig sabihin, okay na yan. Balik nyo na yung isa pang fuel hose. Tapos gamit ka uli ng plier, iayos mo yung pagkakalapat ng clamp niya. Tsaka mo ipump siya ulit. Pag okay na, ilagay mo na yung socket wire sensor niya. Pagduktong mo na uli siya. Ayan, diba? At pag okay ka dyan sa fuel filter mo, lilipat naman ako dito sa alternator. Nakita nyo, diba, nung tinanggal ko yung positive, namatay yung makina. Positive yan, may sira dito sa alternator. Sa pagtanggal ng alternator mga boss, aalisin mo yung number 14 na nut na naglalak dito sa adjuster niya. Tapos, ito yung adjuster naman mga boss, luluwagan mo yan. At dito naman sa baba ng alternator, meron diyang bolt na number 14. Tatanggalin mo yun mga boss para mabunot mo itong alternator. At pag naluwagan mo na yung bolt na number 14, medyo malalim yan mga boss, pumosisyon ka. Pag natanggal mo na yung nut niya, ayan yung nut niya. Ang isusunod mo naman dyan tatanggalin is yung adjuster niya. Ayan yung tinatanggal ko. Assembly yan mga boss, yung adjuster na tatanggalin mo. Kaya lang, nakakaabala itong engine cover niya, kaya tatanggalin ko yan. Meron yan dalawang nut, gamit ka ng number 10 na socket wrench para matanggal mo. At pag natanggal mo na, balik ka uli dito sa tinatanggal mo na number 14 na bolt. Dalawa kasi yung bolt na nakalagay dyan. Ito pa yung isa. At pag okay na, pwede mo nang tanggalin ngayon itong alternator adjuster niya. Tsaka mo ngayon isunod itong fan belt dito sa alternator mo. Itulak mo lang yung alternator mga boss para matanggal mo itong belt, luluwag yan, di ba? Hindi ka na mahihirapan sa pagtanggal ng alternator belt kasi nga wala na yung adjuster niyan. Tapos maluwag mo nang mahihila ngayon yung bolt dito sa ilalim. Ayan. Dahil wala nang sagabal, iangat mo kaunti itong alternator mo kasi meron ka pang tatanggalin dyan, yung socket wire at saka itong isa pang wire na galing sa battery. Dahil matigas yung pag-press ng socket wire, tinulungan ko na yan ng flat screw, yung pantula ko. Ayan, nabunot ko agad. Tapos gagamit ka ng box wrench sa number 12. Tatanggalin mo itong nut dito sa live wire niya. Yan yung galing sa battery mga boss. Pag natanggal nyo na yung wire dyan sa alternator, ibalik nyo rin yung nut para hindi nyo sa ma-misplace. At dahil sa alternator na pinag-usapan, at di naman ako ganun kahusay sa electrical, dinala ko yan sa kabrader ko para sigurado ako na walang sablay itong trabaho. Hindi kasi ako sigurado na carbon brass ang problema nito. Bibihira sa ganitong klaseng sasakyan yung maubos kagad yung carbon.
Kaya hindi dyan ang ano ko ang diagnose ko Malamang may ibang dahilan to Sa pagtanggal yun mga boss, meron lang naman yung 4 na bolt na number 10. Pag natanggal mo na yung mga bolt, paluin mo lang ng konti dito sa front bracket niya para bumitaw siya dito sa stator. At pag medyo umuga na, gamit ka ng flat screw, sikwatin mo paangat para bumitaw na siya ng tuluyan. Di ba? Di ba? Kung makikita nyo, yung carbon brush niya mahaba pa okay na okay pa Ibig sabihin talagang hindi dyan ang problema. Check ko naman itong bearing dito sa rotor. Paikutin ko. Pakinggan nyo mga boss, diba? Maingay siya? Maingay Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, dahil wala naman niyang kalog, gagrasahan ko lang yan. Ito mga boss yung batikan namin na electrician Kaya hindi ko ito binibitawan kasi malaki pakinabang ko rito Wala, rotor. Sira ito, Brad. Sirado yung rotor pero paremedyohan ko yan. Yun, may ayan, yung tanso. Putol. Ayan, yan po. Dudugtong ko na lang to. Yun, putol pala. Buti lang may salamin tong brother ko. Yan, nakita niyo yung putol mga boss, Nakuha sa tiyaga kaya nakita yung putol niya. Tapos balik ulit kami sa battery para ma-check itong rotor kung active na ulit yung kuryente niya. Ayan na. Ayan na. Very good. Okay? Dahil okay na, nakulangan ako sa grasa na nilagay ng kabrother ko kaya tatanggalin ko ulit itong cap niya dito sa bearing para dagdagan ko ulit ng grasa yan. Medyo tingin ko kasi kulang At kung sapat na yung grasa, ibalik nyo na uli yung cover dito sa bearing. Make sure na maayos yung pagkakalapat mga boss. Pasensya na mga boss, di na napakita sa inyo yung paghinang. Pero yan, tinuturo ko yan yung hinang nyo, yung duktungan. Pinagduktong lang naman kanina yung nakita yung dalawang putol Tapos lalagyan niya ng epoxy kasi umiikot itong rotor para hindi siya maputol. Kumbaga para siguradong mas matibay. Tapos ito naman carbon brush niya, ipapasok uli yan dito sa loob ng housing niya. Para pag nilagay mo na dito sa rotor, wala siyang sabit. At pag tuyo na yung epoxy mga boss, i-check uli yan kung meron na talaga siyang kuryente. Kung nakita nyo, di ba, meron na siyang spark or kuryente dito mismo sa rotor niya. Kaya bubuuhin na yan mga boss, ibabalik yung 4 na bolt niya, tapos hihigpitan. Ganun lang naman. Make sure naman syempre dapat maganda yung pagkakalapat ng bracket dito sa stator. Tapos yung pagkakahigpit mo naman dito sa mga bolt, dapat yung tama lang. Para pag okay na, pwede na natin siyang ilagay. Pag binalik nyo yung alternator mga boss, iayos yung maigi yung position niya. Tapos, unahin mong ilagay itong live wire niya dito sa alternator. Number 12 yung nut niya, higpitan mo na maayos, tsaka mo ilagay yung socket wire. Pag okay na, i-position mo yung alternator, tsaka mo ilagay sa ilalim nito yung number 14 na bolt. Bolt and nut yan mga boss. Nakita nyo yung nut, di ba? Dito yan sa ilalim ng alternator yung bolt na nakalagay. Tapos sunod ko namang ilagay dyan is itong alternator adjuster niya. May bolt sa adjuster, ipasok mo sa alternator, tapos meron naman 2 bolt, ipapakapit mo dito sa cylinder head niya. Siguraduhin mo lang na mahigpit yung 2 bolt na number 14. Para itong alternator adjuster mo hindi gagalaw-galaw. Tapos isunod mo na itong lock nut niya dito sa alternator number 14 yun. At pag okay na, pwede mo nang ilagay yung 2 pump belt dito sa alternator. Kung nakikita nyo, pinihit ko ng kamay ko yung adjuster niya sa alternator. Pag di na kaya, gagamit ako ng boxless number 12 para humila itong alternator at humigpit na itong pump belt. Pag nag-adjust kayo ng pump belt mga boss, dapat yung tama lang. Huwag sobra sa higpit, huwag naman sobra sa luwag. Tapos yung bolt dito sa baba ng alternator mo, number 14, higpitan mo na maigi yan. Tsaka mo ngayon ibalik itong hose dito sa dati niyang position. Tapos pwede natin siyang start para malaman natin kung okay na ba. Ang naging problema kasi nito, nag-full tank siya tapos nagkaroon ng palya, umilaw yung water separator at yung battery. Dito sa dashboard niya, start na natin mga boss. Kung makikita nyo, wala na yung warning light indicator na umilaw dito sa dashboard niya. Kaya ang i-check naman natin ngayon kung okay na ba yung pagkarga ng alternator. Tatanggalin ko ngayon dyan itong positive terminal. Pag tinanggal ko yan mga boss, kailangan hindi mamamatay yung makina. Di ba? Ibig sabihin yan mga boss, na pinpoint yung problema dito sa alternator. Kumakarga na siya, kaya ibabalik ko na ulit itong positive terminal niya. At pag okay na yung pagkakahigpit dito sa battery terminal niya, nilagay ko ng edging cover, di ko na napakita mga boss. Check naman natin ngayon itong dashboard niya kung wala na talaga yung mga warning light. Ayan, wala na talaga mga boss. Maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo kahit maliit lang na idea. At kung okay lang naman sa inyo mga boss, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!